Lord, anak, basta you learn to identify with me. Kaya hindi mo sila kailangan gantihan, hindi mo sila kailangan patulan, kasi tayo naman ang magkakampi. Ako nang bahala dyan, kaya sabi ng Lord, never pay back evil with more evil. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Never avenge yourself, leave that to God, who has said, I'll be the judge, and I'll take care of it. Di ba, sarap? Ako na yan. Huwag mo nang patulan yan. Ako nang bahala dyan. Kasi tayo naman ang magkakampi. Ano sabi ng Diyos? Kahit nagkamali ka, it doesn't mean that's the end of the world. You know what God is saying? Sige, balik ka na sa akin. Let's work it out again. Pag nagkamali ka, whatever failures you had, God is giving us a new beginning. Yun ang idea ng mercy. God is full of mercy. God is full of second chances. Isa ka ba sa mga taong mahilig magmura? Galit na pagmumura, pabirong pagmumura, nagugulat na pagmumura, humahangang pagmumura, excited na pagmumura, nag-aalalang pagmumura, kahit ano pang klase ng pagmumura. Basta pagmumura. Alam mo ba na sa bawat pagmumura mo, katakot-takot na sumpa ang kaakibat nito? Isipin mo yung bibig na ginagamit mo para makausap ang Diyos. Yan din ang bibig na ginagamit mo sa pagmumura mo. At alam mo ba na tuwang-tuwa ang mga demonyo kakamura mo? Minsan parang normal na lang sa atin magmura. Pero alam mo ba na kung anong lumalabas dyan sa bibig mo, yan din yung laman ng puso mo. Papasukin mo naman yung Diyos dyan sa puso. Kaya ka pala minsan nare-reject. Kaya pala hinahayaan ni God na ma-reject tayo. Kasi dinadala niya pala tayo sa mas malawak na plano niya para sa atin. Baka kaya ko sinasara minsan sa atin yung ibang pintuan, yung mga maling pintuan. Kasi meron palang inihahandang unique at tamang pintuan ng Diyos para sa ating lahat. Baka kaya pala na-meet mo yung maling tao sa buhay mo kasi God wants you to realize or to prepare you to become a better person. Baka kaya pala we meet some unfaithful friends kasi ang gusto ng Diyos matutunan natin yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Rejection does not mean failure. Rejection is not equal to failure. Rejection is a redirection. Sometimes, God will hear all. Wag na wag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Wag mong ipagpapalit ang joy mo, wag mong ipagpapalit ang peace mo, wag mong ipagpapalit ang love mo. Akala natin kama makakapagbigay ng pahinga. No, bed doesn't guarantee rest, food doesn't guarantee appetite. Come on, I'm talking to somebody. Vacation doesn't guarantee rest. Hindi lahat na nagbabakasyon nakakapagpahinga. Sino sa inyo nararanasan nyo nagbakasyon kayo, pagbalik nyo mas pagod kayo? That's the ESO syndrome. Pinagpapalit natin yung eternal sa temporal. Watch out for that. Kasi yung mga bagay na ino-offer ni Satan ay pansamantala lamang. We are trading the eternal for the temporary. What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? And I love this part. It's the last part. Gusto mo to eh. Is anything worth more than your soul? Benefit na. Makuha mo ang lahat ng bagay pero you lose your soul. May pera ka, may sasakyan, sikat ka, successful, meron kang protection, meron kang security, but you lost your identity while getting it. What good is it? By the way, this is not my word. This is the word of our Lord Jesus Christ Himself. He said, it's not worth it na ipagpalit ang eternal sa temporal. Yung Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at mula sa kapahamakan, tatandaan natin ito. Kaya niya tayong iligtas sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kung handa tayong isuko ang ating sarili at tunay na ituon ang ating mga mata sa Kanya sa magitan ng pagsamba. Sing to the Lord a new song. Mayroon pong laging kasiriwaan, laging sariwa. Remember, God is always looking for our first love. Yung totoong nag-aapoy at talaga nag-aapoy na damdamin at pag-ibig sa Panginoon Diyos. Sing to the Lord all the earth. Hindi lang yun, sa sobrang pag-apaw, you cannot even contain it to yourself. Hindi mo kayang sa'yo lang, sarilinin lang. Gusto mong ipahayag sa lahat ng tao. Sing to the Lord, bless His name. Purihin ang Panginoon Diyos and proclaim. Ipagsabi mo ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa araw-araw. Kasi dumarating sa
point of time, diba kapag tayo ay andun na sa falling stage, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinubukan ko na lahat, pinag-pray ko na lahat, binuksan ko na lahat, Lord, wala pa rin. You are tumbling, you are squeaking, you are on your fear. Pero ang Panginoon sabi niya, huwag kang mag-alala na mas mabilis ako kaysa tamaan ka ng depression, mas mabilis ako kaysa tamaan ka ng mangungutang mo, mas mabilis ako dyan sa paglagpak mo. Hindi kita hahayaan na lumagpak, hindi kita hahayaang masaktan. Ikaw ay hinayaan ng Panginoon bumagsak, huwag kang mag-alala, sasaluhin ka niya mas mabilis pa kaysa kapitbahay. At tinuturo sa atin ng Panginoon, magtiwala ka that God is faster than your fall. Ng Panginoon, yes, hahayaan kang bumagsak, pero ang Panginoon, mas mabilis pa kaysa sa pagbagsak mo. Paikot-ikot ka, hindi mo alam kung saan na ang lalapitan mo, kung sino na ang pupuntahan mo. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang bigat na ng problema mo, pero because you are believing the lie, na ito, binigay sa akin ng Panginoon, kakayanin ko. It promotes self-empowerment rather than God's empowerment. Limitado ka na eh, hindi pa nanghihingi. If God will only give you what you can handle, you will never need Him. Para saan pa ang Diyos na malaki? Para saan pa ang kanyang majestic power? Para saan pa ang kanyang mga miracles kung kakayanin mo lahat ng binibigay niya sa'yo? Hindi mo na siya kailangan. Kaya mo naman pala eh. Kaya dinisign ng Panginoon na bigyan ka ng mga sitwasyon nang hindi mo kaya para malaman mo kailangan mo siya sa buhay mo. As long as you can, He won't. As long as kaya mo pa, hindi ka pa kekealaman ng Panginoon. Kapag sinasabi mo, Lord, kaya ko pa ito yung finances ko. Lord, kaya ko pang patinuin ang mga anak ko. Sabi ng Panginoon, okay, sige, go lang. Kaya mo pa pala. Hindi kita pa kekealaman. So, habang kinakaya pa ang Panginoon, hindi pa kikilos. Mga kapatid, baka ganito naman. Hinihintay ng Panginoon na sabihin mong hindi mo na kaya para siya naman ang magpatuloy ng laban para sa'yo. Ang mga bagay na malaki pa kesa sa'yo, ang mga bagay na hindi mo kaya, sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, lahat ng mga bagay na yan, para sa akin yan. Ako ang magsusod ng mga bagay na hindi mo